Paulo. So, maayong gabi, Dr. Balyao, Jovi Balyao. Brother, maayong gabi. Maayong gabi sa tanan. Magandang gabi po sa lahat. Nandito po ako ngayon, nagpapasalamat. Isa po ako sa 9 senators ng PDP Laban. No? Ni Tatay Digong, siya po yung aming chairman, si dating Pangulong Duterte. Ako po yung nagpapasalamat at nakasali ako sa inyong motorcade at sa ating presentasyon ngayon kung saan aking i-endorso ang inyong palangga, ang inyong pinakamamahal na si Dr. Jovi Balyao na maging councilor sa 2nd District. Gusto niyo ba yon? Yes! Baka sakali sa pagsali ni Atty. J.B. Hinlo sa entablado kay Dr. Balyao, matutuloy ang ating pangarap na maging councilor si Dr. Jovi Balyao. Magpapakilala lang po ako sa inyo, no? Metro Manila, labi na gid sa Pasay City, no? Si Atty. J.B. Hinlo, isa po ako ka Ilonggo, taga Negros. Sabi nga sa introduction, nag-iisang Bisayan senator. Sa dami-dami namin, 9 kami, 9. Si Atty. Jimmy Bondot, Atty. Raul Lambino, Atty. Vic Rodriguez, Congressman Atty. Rodante Marcoleta, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Philip Salvador, Pastor Apollo Kibuloy. Maraming kaibigan dito si Pastor, no? At ako po, si Atty. J.B. Hinlo. Lahat po kami, no, humingi ng tulong ng Pasay City at ng Metro Manila na mag-vote straight PDP Laban. Yes! Vote straight PDP Laban. Kailangan po natin magkaisa. Wala po sana kahit isa sa amin ang maiiwan. Kailangan po vote straight para po magkaroon ng tamang hearing at justisya sa impeachment ni VP Sara. Papakinggan naman namin, pero kailangan po na meron ring taga-PDP Laban na makikinig sa impeachment trial ni VP Sara. At meron rin kayong kakampi na hindi lang sasang-ayon sa lahat ng sasabihin ng House of Representatives at ng Malacanang. Kailangan po natin na ang Senado independent. May sariling pag-iisip, may sariling pananaw kung ano ang nakakabuti sa ating bansa. Kailangan po na maraming bago sa Senado. Bago na katulad ng iyong lingkod, Atty. J.B. Hinlo, isang abogado. Ano po ang dinadala ni Atty. J.B. Hinlo at bakit po ako isinama ni dating Pangulong Duterte at ng PDP Laban sa kanilang line-up? Nung umpisa po, 3 lang naman ang plano ng PDP na maging senador. Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, at si Kuya Ipe Philip Salvador. Pero po, yung istorya tungkol sa akin, inendorso po ako at ninominate ng PDP Laban Negros Occidental. Dumaan po ako sa proseso, sumulat ang mga taga-Negros, nagpapasabi na humihingi rin kami ng tulong sa Luzon at Mindanao. Kasi po ang senador na galing Negros Occidental, 1963 pa po, napakatagal na panahon. Yung sa Negros Oriental naman, 1972 pa po, nung nagkasenador kami. At sa mga unang senador na plano ipalaban ng PDP Laban na 3, wala po doon na galing Visayas. Di ba dati naalala natin si Tatay Digong nagsasabi ng federalismo? Di ba? Dapat lahat may representasyon. So, ang mga taga-Visayas nagsabi, bigyan nyo rin kami ng isang senador at ito'y inapila sa partido at kay Tatay Digong. Noong una, nung narinig ni Tatay Digong, nag-meeting po kami noong September 19, 2024 sa Davao City. Binigyan po ako at yung iba kong kasamahan, nandun rin si Mayor Rama, binigyan po kami ng dinner, no? Pagkain ng panggabi ni Tatay Digong. Sabi ni Tatay Digong, alam ko kung bakit nandito kayo.
may gusto sa inyo at iba sa inyo gustong tumakbong senador. Sabi ni Tatay Digong, mahirap yan pagtakbong senador. Dahil una, dapat meron kayong resources. Ibig sabihin dapat marami kang pera. Pangalawa, dapat sikat ka. Hindi naman artista si Atty. Hinlo. Hindi nyo nga ako kilala yung karamihan sa inyo. Ngayon nyo lang nakita yung pagmumukha ko. Gwapo ba, pangit? Yun naman pala eh. Pangatlo, sabi ni Tatay Digong, siguro makakabuti magpa-survey muna tayo. So sa sabi ni Tatay Digong, tatlo yun. Dapat may pera, dapat sikat, dapat magpa-survey. Sa lahat ng kanyang naisip, talo si Atty. Hinlo. Wala ako doon sa kahit isa sa tatlo. Hindi ako mayaman. Bakit hindi naging mayaman si Atty. Hinlo? Kasi po, nung na-appoint ako sa gobyerno, nung naging undersecretary ako ng DILG, naging director ng Land Bank of the Philippines, at naging commissioner ng Presidential Anti-Corruption Commission, yung sabi sa akin ni Tatay Digong, nung kami nag-appoint, taas ng kamay na i-appoint, wag na wag kaming sumali sa korupsyon. Ako po ang senador ninyo, magiging senador ninyo na galing Visayas, pero palanggaon man kamutanan. Isinapuso ko po ang sabi ni dating Presidente Duterte na huwag maging korap. Kaya po, hindi ako yumaman. Hindi ko lang masasagot kung yung mga kasabay ko sa gobyerno ay katulad ng paninindigan ni Atty. Hinlo. Konsensya na nila yon. At ang Diyos lang ang nakakaalam kung nakinig sila sa sabi ni Tatay Digong na huwag mag-abuso sa pwesto at hindi maging korap. Si Atty. Hinlo walang bodyguard. Pero marami akong kaibigan. Sina Dang nandito, sina Jan nandito. Marami pa, sina Julie, si Doktora, si Mayora ng Lanao del Sur. Napakagandang Mayora, no? Si Queenie at Jong. Kamusta sa mga Lanao del Sur? Hiniram po muna ng Team Hinlo si Mayora ninyo, no? Kita nyo wala na akong masyadong tarpaulin. May billboard ba si Atty. Hinlo sa Metro Manila? Wala. Tarpaulin ko, kukonti. Dinala ko lang dito. Halos hindi makita ang mukha ko kasi wala akong pambili ng tarpaulin. Dahil hindi nga ako mayaman. Pero meron dito yung ibang mga politiko, parang pinuno na yata ng tarpaulin ang Metro Manila. May kilala kayo? Di ba pinuno na? Damogit? O, taga-Ilonggogit. Si Atty. Hinlo, amo na ang rason na nung nag-imbita si Doktora Juvie Balyao, sabi niya sa PDP Laban, sumali kayo sa aking motorcade. Marami po kaming sumali sa inyo dito. Pero si Atty. Hinlo talagang pumunta dito para magpakilala, para kay Pastor Kibuloy ka, no? Hindi. Pareho kayong kulay ni Pastor. Para makilala nyo at malaman ang plataforma ni Atty. Hinlo. Bakit ako kinuha ni Tatay Digong? Isang tao, isang leader niya na hindi mayaman, hindi sikat. At kung pinasurvey noong September 2024, ako siguro yung pinakadulo. Pero sinabi ko kay Tatay Digong noong September 19, noong gabing yon, Tatay Digong, nagkamali po dati ang PDP Laban noong 2019 at noong 2022 election. Dahil po, hindi nyo dinivelop ang inyong mga volunteers at leaders. Hindi nyo kami binigyan ng tsansa na tumakbo at mapalakas ninyo. Yung nangyari noon, Tatay Digong, yung tinulungan ninyo ay yung mga mayayaman at yung mga trapo. Tama, mali? Yung sikat lang, di ba? Yan yung sinabi ko talaga kay Tatay Digong. At sinabi ko sa kanya, Tatay Digong, yung mga tinulungan yung trapo at mayayaman, nasaan na sila ngayon? Nasaan sila? Di ba iniwan siya?
Di ba iniwan nila si Tatay Digong? Meron namang iilan na nandito pa rin. Pero karamihan sa kanila dahil wala na sa poder si dating Pangulong Duterte, iniwan siya at yung iba trinaidor pa. Yung iba, dinala pa siya sa The Hague, Netherlands at ipinakulong sa dayuhan. Tama, mali? Yung mga taong yun, susuportahan nyo ba o hindi? Yung nagpadala kay Tatay Digong sa Netherlands at ipagiliti sa mga dayuhan, susuportahan nyo ba o hindi? Kung meron mang pananagutan si dating Pangulong Duterte, dapat ang magliliti sa kanya kapwa Pilipino. Tama o mali? Tama! Ang Pilipinas para lang sa Pilipino at hindi para sa dayuhan. Tama? Naririnig nyo ba yan sa mga senador na kaalyado sa alyansa? Hindi! Sinabi ba nila na mali yung ginawa ng presidente? Si Atty. Hinlo po nandito para mabigyan ng boses kung ano yung tama. Ang Pilipinas po para sa Pilipino, hindi po para sa dayuhan. Sabi ko rin po kay Tatay Digong, kasi hindi pa siya nakukumbinsi. Sabi ko, Tatay Digong, ang nagpanalo sa'yo, ang mga volunteers, ang mga tao, hindi naman ang mga politiko. Di ba noong 2014 hanggang 2016, iilan lang na mga mayor at congressman at gobernador ang kumampi sa mayor ng Davao, di ba? Konti lang. Ang kumampi sa kanya, tayo, kayo. Tama, di ba? Tama! So sabi ko, Tatay Digong, ibalik mo sa mga volunteers mo at campaigners ang kampanya mo at bigyan nyo kami ng senador. Bigyan nyo kami ng aming senador. Ako po'y pinakasuyo ng mga taga-Negros. Irepresenta ni Atty. Hinlo ang mga volunteers mo at ang Visayas. Pagbigyan nyo rin kami. Saka Tatay Digong. Salamat po. Saka sabi ko, Tatay Digong, kasi sabi niya may survey eh. Sabi ko, Tatay Digong, sino ba ang mag-aakala na ang mayor ng Davao ay magiging Pangulo ng Pilipinas? Wala rin siya sa survey nung umpisa. So naalala niya, nakonsensya siya at narinig niya yung plataforma ko na sasabihin ko rin sa inyo ngayon. Nung narinig niya lahat ng yon, sabi niya kay former Secretary Wendell Avisado, Wendell, isama mo na sa senatorial line-up si Atty. J.V. Hinlo. Dahil isinama si Atty. Hinlo sa senatorial line-up ng PDP, isinama na rin si Atty. Jimmy Bundok. Dahil isinama si Atty. Hinlo sa senatorial line-up ng PDP Laban, isinama na rin si Atty. Raul Lambino. Nung anim na kami, nandyan si Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, si Kuya Ipe Salvador. May tatlo ng abogado ang PDP Laban. Mga abogadong palaban. Atty. Hinlo, Atty. Bundok, Atty. Lambino. At ang aming hanay naghanap pa ng tulong. Inimbitahan namin si Pastor Apollo Kibuloy. Naghanap pa rin kami ng kasama. Inimbitahan rin namin si Congressman Atty. Rodante Marcoleta. At nang huli, naghanap rin kami ng kasama na abogado, ang leader ng Maiso, si Atty. Vic Rodriguez. Kami pong 9 humihingi ng buo niyong suporta. At yung nag-iisa niyong senador ng Visayas, tulungan niyo po. Kasi po, wala akong tarpaulin, wala akong billboard, pero marami akong marites. Marami bang marites sa Pasay? Ikalat nyo. Si Dr. Abadyaw ba marites rin? Kailangan. Ang programa ni Atty.
Hillo na nakakumbinse kay Tatay Digong na isama ako. Tatlo ang mayor na programa ni Atty. Hillo. Una, labanan ang korupsyon. Ang problema natin sa korupsyon, hindi ang penalty. Ang problema natin, mahirap po maghanap ng ebidensya. Kayo, sino bang nabibigyan dito ng ayuda? Marami. O, kasi